Hello everyone! Welcome po sa isa na namang edisyon na ating Bible Study Online, of course, sa ating pong Season 6. Ito yung ating first episode. Yes, this is Solution with Laverne Ducot. At maraming salamat po. After more than a month, tayo po ay nagbabalik online para kayo po ay samahan ko. At dalayan ko rin po kayo po ay samahan ako. At tayo po ay sama-samang mag-aral at matuto ng salita ng Diyos kahit man lang sa loob ng ilang minuto. At muli po, papasalamat kami dahil once again, sinasamahan niyo po ako at kagalahan ko po na simulan po ang araw, ito po ang ating Season 6, I should say, na tayo po ay patuloy na maging excited sa salita ng Panginoon, nahatid sa atin ng Panginoon sa gabi pong ito via, once again, sa ating programang Solution with Laverne Ducot, kung saan po ay hatid natin itugon sa ating bawat tanong ng buhay. At ito po ay bibigyan sa atin ng tugon mismo ng salita ng Panginoon. At before we move on sa ating pong pag-aaral, if you're watching via Facebook o kaya naman po sa ating YouTube channel, please don't forget to like, follow, share, and subscribe. And of course, please do not forget to hit the notification bell so that you won't miss an episode para sabay-sabay po tayong natututo. At syempre pa, we're coming to you live. Napakinggan po natin ang awitin ng Victory Worship hango sa Papuri 25, Diyos ng Kapayapaan, na naghatid sa atin sa oras na 7:38 ngayon pong gabi ng Martes. At syempre pa, gusto namin pong batiin muna lahat ng mga nanonood po sa atin sa gabing ito. Hindi ko man po lahat na kayang batiin. Pero mahalaga po ay gusto ko munang i-acknowledge ang lahat ng ating mga kaibigan. Of course, mga kapatiran natin sa Taytay, maraming salamat po for joining us tonight. Kasama rin po natin, hindi natin malilimutan ang mga kaibigan natin, sila Brother Philip, Joshua Vitales. At tiga saan ba si Brother Philip? Ilocos, layo pa, no? And I pray na, nandito ba si Sister Norma sa Pilipinas? I pray na kasama na si Sister Norma na kanyang mga kamag-anakan sa Ilocos. And of course, binabati rin natin si Brother Wilson Pyongson Laigo mula naman sa Nueva Vizcaya. Yan. At we're hoping na makarating po dyan one of these days. Of course, binabati natin si Brother Ricky Villarasa Lucito at ang kanyang may bahay si Principal Ellen. Yan. Maraming salamat po for joining us tonight. Nandyan din si Sister Andeng San Andres na nakita ko kanina, napakasarap ng tinitinda niya na dinuguan. Kaya lang, bawal sa amin yun pag walang puto. Hindi namin makain So, maraming salamat po for joining us tonight. Binabati rin po natin ating mga kaibigan na kasama tonight. Of course, sila Sister Tess Donela Estanislao, si Sister Patricia Espiritu, good evening po sa inyo. Sister Emily Sumabong, Sister Gigi Cristobal Mendoza, salamat po sa inyong regalo sa amin. Pinadala sa aming mga anak. Talaga namang ang layo po na naabot ng mga manok na iyon. So Sister Gigi, pasensya na. Ngayon lang kami nakapagpasalamat kasi gusto ko talaga abangan na makasama kayo dito sa ating programa. And gusto ko rin pong batiin si Daddy Paul Adorable at ang kanya kasama si Sister Rose Casoque, and I pray for healing Daddy Paul Adorable dahil siya po ay kasama natin sa ating Bible Study Online. And gusto ko rin pong batiin ang napakabuti nating mga kaibigan, sila Brother Joel Rayo and Sister Sally Rayo. Of course, belated happy birthday. Kung bakit ko po nasabi, dahil kami po ay napagpala na kanilang celebration at kami po ay naidala nila sa Baguio nitong nakalipas na, kailan ba tayo naroon? January 31 until Feb 2. So maraming salamat po mula po sa aming mga puso dahil talagang napapanahon yung aming bakasyon at talagang busog na busog po sa pasyal at kainan ng inyong mga lingkod. Kami mag-asawa kasama na ating mga kapatid na sila Brother Joel and Sister Sally Rayo. At speaking of Rayo, gusto kong batiin si Nanay Feli Rayo sa napakasarap niyang puto. Hindi naman po natin sa nagpaparinig ako pero talaga ang sarap ng kanya pong regalo sa amin na puto. So Nanay Feli, thank you so much po for blessing us sa inyong masarap na... Si Nanay ba nagluto ng puto? Hindi. Pinaluto ni Nanay, pero mahalaga doon yung yung bang talagang dama po namin yung tamis ng inyong pag-ibig dahil lasap na lasap namin yung tamis ng mga puto na ibinigay sa amin
ni Nanay Feli Brayo. And of course, binabati din po natin lahat ng ating mga kababayan na patuloy po nanonood sa atin, sila Sister Lizelle Flores Pilotin, and sila Ate Amiel. Thank you po for joining us. Sa atin pong Ate Amiel ay patuloy natin nakakasama. Salamat kapatid for being with us through thick and thin. And speaking of thick and thin, gusto ko rin pasalamatan si Attorney Noel Antay, atin pong churchmate at masugid nating tagapanood at nag-aaral dito po yan sa Solution with Laverne Duhot. At salamat Attorney dahil ikaw ay natututo, at maraming salamat po sa inyong paggabay din sa amin sa mga, alam niyo na, legal matters, kasi kailangan po natin na isang abogado. And once again, hello kay Attorney Noel Antay at sa kanya pong mami, si Mama Nora, kung hindi ko nagkakamali, no? Mama Nora Antay. Yan. So, thank you po for joining us. And sila Sister Maylene de la Cruz, magandang gabi rin po sa inyo. Sila Sister Lonila Bautista Buenafe. Ako, nakasama rin natin siya nung nag-birthday siya. Kailan ba yung birthday niya? December? Oo nga na-meet na namin. Marami po tayong mga kapatiran nanonood online na na-meet lang namin sila talaga. At nagkaroon tayo ng opportunity na ma-meet po sila. So, thank you so much. And kaibigan, for watching Solution with Laverne Duhot, and that's me. Maraming salamat po for joining us tonight. At sa ating pong pagpapatuloy, gusto ko ibigin na sa inyo yung ating mga pag-uusapan tonight. And this is our question for tonight, na gusto ko po sana kayo po ay sumagot din para interactive yung ating kwentuhan, pag-aaral. So, ito po yung ating question for tonight. Ang Diyos ba ng Biblia ay maituturing na magagalitin o masayahin? Ano sa iyong tingin? Muli pa, ating question for tonight ay, ang Diyos ba ng Biblia ay may tuturing na magagalitin o masayahin? Ano sa iyong tingin? So ito po ang gusto natin pag-usapan ngayong gabing ito. So kaibigan, sagot na. Siyempre pa, dito lang yan sa inyong programang Alam niyo po, let's face it, napaka-importante po nitong pag-uusapan natin. Kasi bilang mga individual, especially mga mananampalataya, mahihirapan po tayong magmahal na ating kapwa, na ating mga kaibigan, na ating mga kapamilya especially, at maging masaya sa buhay kung hindi po malinaw sa atin ang eksaktong tugon sa ating tanong na, ang Diyos ba ng Biblia ay may tuturing na magagalitin o masayahin? Kasi makaka-apekto po ito ng tuwiran sa ating pang-araw-araw na buhay. And even po sa ating kabuhayan. For example, kung kayo po ay isang mananampalataya na naniniwala na ang Diyos po na ating pinaglilingkuran ay Diyos na magagalitin, alam niyo po, magre-reflect po ito sa inyong karakter, sa inyong pakikipag-ugnayan sa inyong mga anak, sa inyong asawa, and even sa inyong mga churchmates, sa inyong mga kapamilya, at kung sino-sino pa. Kung kayo po ay merong pinaniniwalaan na isang Diyos na magagalitin, of course, kung magagalitin po ang Diyos na inyong sinasamba, hindi po kayo magiging malapit sa Kanya. At pakiramdam nyo, dahil siya ay magagalitin, siya rin po ay kadalasan nadidisappoint sa inyo bilang mananampalataya. At kapag siya ay nadidisappoint sa inyo, syempre masakit ito para sa inyo. Bilang isang mananampalataya rin. Sabi nga po ng kasabihan, hurt people. Kapag ikaw ay nasasaktan, dahil naniniwala ka na ang Diyos na iyong sinasamba ay magagalitin at siya po ay palagi ang nadidisappoint sa iyo bilang kanyang anak, talaga masasaktan po kayo. At ang gaya na sinabi ko kanina, mga taong nasasaktan ay nananakit din, di ba? Hurt people. Samantala, ay kung kayo naman po ay naniniwala na ang ating Diyos na sinasamba ay masayahin, nagre-reflect din po ito sa inyong karakter, sa inyong personalidad, sa inyong pakikipag-ugnayan sa Diyos, vertically speaking, at sa mga tao sa paligid natin, sa inyong mga churchmates, office mates, schoolmates, especially sa inyo, kung kayo po may mga pamilya na, sa inyong mga anak, sa inyong asawa. So kapag meron kayong paniniwala na masayahin ng Diyos ang inyong pinaglilingkuran at alam mong mahal na mahal ka, sabi pa ng kasabihan, love people. Ang mga taong naniniwalang mahal na mahal sila ng Diyos, nagmamahal din po sa kanilang kapwa. At talagang hindi niya maiwasang magmahal ng tuwiran sa Diyos. Kasi naniniwala siya, bago siya natuto magmahal, siya muna ay unang minahal ng Diyos, ng Diyos na masayahin.
Di ba? Nagre-reflect po ito sa ating mga karakter. Samantala, ang nakakalungkot po na katotohanan sa ngayon, kasi po base po sa aking observation, marami po sa mga kapatiran natin still, pag pinag-uusapan kung maituturing ba na ang Diyos nating sinasamba ay magagalitin o masayahin. Hati po talaga dito ang maraming mananampalataya. And sa akin pong pagre-research, mas maraming naniniwala na ang Diyos po na ating sinasamba ay magagalitin. Kumpara sa kakaunting mga mananampalataya naniniwala na meron tayong Diyos na masayahin. So, isa rin po ito sa mga dahilan kung kayo po ay nararanasan nyo ang masidhing kalungkutan or we call it depression. Nandiyan din po yung mga anxiety or panic attacks because sa inyo pong mga pinapaniwalaan bilang individual. Kung kayo po ay naniniwala na nagagalit at nagagalit pa rin ng Diyos, alam niyo makaka-apekto po ito sa inyong personal lives at sa inyo pong pakikipag-ugnayan at pamumuhay sa araw-araw. Kaya po niyo mararamdaman talaga ang napakasiding kalungkutan or we call it depression. Sabi nga po ng mga eksperto, isa raw po sa mga dahilan kung bakit ang mga tao sa ngayon ay nararanasan ng depression. It's because of confusion. Yes. Sabi po nila, marami pong nade-depress o nararanasan ng depression nowadays. It's because they are confused. Sabi nga po ng Hosea 4 verse 6, yung first part nito, my people are destroyed for lack of knowledge. Well, praise God, finally. Kung kayo po ay nararanasan po nyo ang depression or meron kayong kakilalang nararanasan po at nagdurusa sa mga panic attacks, anxiety attacks, at talaga namang hindi po masarap na pakiramdam ito. Well, I suggest share yung ating broadcast because this episode is for you. At sa inyong mga kaibigan na talaga namang nahihirapan po at hindi ma-enjoy ang buhay sa araw-araw. So, mga kaibigan, let's go back to our question. Ang Diyos ba ng Biblia ay maituturing na magagalitin o masayahin? Ano sa iyong tingin? Una po sa lahat, hindi na po natin papatagalin. Pasagutin na natin at mamaya pagyamanin po natin ating mga pag-uusapan. At alamin natin talaga ang Diyos ba ng Biblia na ating binabasa. Kung kayo po ay mananampalataya, it's but natural talaga para po sa atin na nagbabasa tayo ng Biblia. At dapat po malinaw rin sa atin para hindi tayo ma-confuse kung ano bang uri ng Diyos yung ating sinasamba. Magagalitin o masayahin. Now, sagutin na po natin. Ang Diyos po natin, una sa lahat, hindi po siya pwedeng maging Diyos na punong-puno ng galit o magagalitin dahil hindi po pwedeng maging magagalitin ang Diyos dahil siya po ay Diyos ng pag-ibig at pagmamahal. At kung aalamin po ninyo ang totoong kahulugan ng salitang pagmamahal ay Diyos mismo. Amen. Ito po ay pinapatutuhanan sa atin ng 1 John chapter 4 verse 10. Pakinggan niyo po ang ibig sabihin ng talatang ito. In this is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Wow! Praise God. So, ako po, personally, every time na ako nai-invite sa mga Valentine special ng isang church, halimbawa meron silang programa, and I would be given a chance to speak, tinatanong nila ako, Pastor, Brother Laverne, ano yung magandang definition sa Bible ng love? Then I would give them itong passage na ito. 1 John chapter 4 verse 10. Talagang ito po ang pinaka-ultimo para sa akin, nakahulugan ng pag-ibig. And this is love, not that we love God. Wow! So ibig sabihin pala ng salitang pagmamahal, according sa Bible, it's not about our love towards God. Kasi ito yung pangkaraniwang tinuturo sa atin ng relihiyon. You have to do this, you have to love God with all heart, soul, and mind, of course. Pero wala po nakatupad nun. This is Old Testament system. Kailangan mong patunayan ang pagmamahal mo sa Diyos. Amen. Pero wala po nakasunod. Even po si King David, sila Abraham, sila Moses, hindi. Hindi po nila faithfully nasunod po iyon. Pero sabi po ng Biblia, once again in 1 John chapter 4 verse 10, in this is love. Not that we love God, but that He loved us by sending His Son to be the propitiation for our sins. So, ang tunay palang kahulugan ng salitang pagmamahal o pag-ibig ay it's all about His love towards us. Amen. Kaya naman pag binasa po natin yung 1 John chapter 4 verse 19, we love, wala nga po yung him in the original Greek . We love because God first loved us. Amen.
So, ngayon po, ma-establish po tayo at maitatag tayo sa tunay na kahulugan ng pagmamahal. Especially ngayon pong buwan, Pebrero, Feb-Ibig month. Marami pong talaga naman nagkalat ng araw po yung may nakita akong joke kanina Gusto kong batiin si Brother Gio. Nakita ko sa kanya, sabi niya, ba't ang daming bulaklak? Semana, ano ba sabi niya? Araw ba ng Semana Santa yata sabi niya? Valentine. So, ngayon, di ba, gusto natin ipahayag ang ating pagmamahal. Pero alam niyo po, hindi po ninyo mapaparamdam ang tunay na at yung taus-pusong pagmamahal sa kapwa natin tao, sa inyong mga anak, sa inyong mga asawa, sa inyong pamilya, kapag hindi po na itatatag sa inyo ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Ang tunay po na kahulugan ng pag-ibig, once again, according to 1 John 4:10, "In this is love, not that we love God." Hindi po yung ambag natin na pagmamahal sa Diyos, but that He loved us. So first and foremost, you must be established in this truth na ang pagmamahal pala, ang definition nito, it's all about God's love towards us. Now, paano po niya pinatunayan ito? By sending His Son. Of course, this happened 2,000 years ago by giving up His Son, Jesus, on the cross to be the propitiation for our sins. Amen! So, to answer the question, nasagot na natin kanina, hindi po pwedeng maging magagalitin ng Diyos. Kasi siya po ay Diyos ng pag-ibig. At yun nga pong kahulugan ng salitang pag-ibig at pagmamahal. In this is love, not that we loved God, but that He loved us. So kalikasan po niya ang magmahal. At ito po ay kanya pinatunayan sa atin ng minsan. At 2,000 taon na nakakalipas, kanya pong inialay ang kanyang bugtong na anak bilang propitiation. Now, this is a big word, mga kapatid. Ano po ibig sabihin ng word na propitiation? Now, tingnan niyo po dito Balikan natin yung salitang propitiation in the original Greek kasi the New Testament, FYI, is written in Greek. So, yung word po na propitiation in 1 John chapter 4 verse 10, in Greek, it's hilasmos. Come on, say this with me. Hilasmos, para maalala po natin. Pag sinabing hilasmos, atonement. So, Jesus, the only Son of God, became hilasmos or the atoning sacrifice for our sins. Now, ang salitang Grego pong hilasmos ay nangahulugan din po ng salitang sa ating wika, sa Pilipino, sa Tagalog na pampalubag loob. So, ibig sabihin, galit po ang Diyos sa kasalanan. Pero inilaan po niya ang kanyang bugtong na anak para doon po niya ibunton sa katawan ng kanyang bugtong na anak ang lahat ng galit niya sa kasalanan. Para hindi na po tayo mapagbuntunan pa ng galit ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi po natin kakayanin. At ang pinakamahalagang dahilan, dahil mahal na mahal ka ng Diyos. Amen. So tingnan po natin itong magandang talatang ito in the Amplified Version. In this is love, still 1 John 4:10, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation, that is the atoning sacrifice and the satisfying offering for our sins, fulfilling God's requirement for justice against sin and placating His wrath. So ibig sabihin talagang sa pamagitan po ng kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo by sending His Son onto the cross, talaga namang tinanggal niya po, napawi po ang kanyang puot sa kasalanan. Kaya naman pala, makakaasa po tayo bilang mananampalataya. So dapat ma-establish na po sa atin ang katotohanan na hindi na po talaga pwedeng magalit pa sa atin ng Diyos. Bakit? Meron na pong nagsilbing pampalubag loob doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. At siya na rin po ang nagbayad na ating mga kasalanan. Amen. At dahil dito, hindi na po kailanman aalalahanin pa ng Diyos ang ating mga pagsalansang, ang ating mga kasalanan. Amen. Dahil minsan po inalala niya ang lahat ng ito sa katawan ng kanyang bugtong na anak na si Kristo. Let me give you Hebrews 8 verse 12. For I will be merciful to their unrighteousness and the sins and their lawless deeds I will remember no more. Wow, every time po na binabasa ko ang talatang ito, talagang it gives me goosebumps. Talagang grabe, tumatayo yung aking mga maliliit na mga balahibo. Tapos sabi ko, Lord, grabe ang ginawa mo. At isinugo mo ang yung bugtong na anak para once and for all, alalahanin mo sa kanyang katawan ang aming mga kasalanan para hindi na po namin pagdusahan. Amen. Now, let me give you the legal definition of propitiation. It is the satisfying of God's just demands for punishment against all sin and sinners. It means to satisfy a holy law and a holy God that demanded punishment
for our sins. Kasi, sa totoo lang, ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. In the old law-keeping covenant, FYI, nung panahon po ng mga kapatid natin, mga Old Testament saints, sila po kapag nagkakasala, nagpo-provide po sila ng kordero, ng mga bulls and goats. Now, yung dugo po nitong mga hayop na iniaalay nila ay nagsisilbing panakip sa kanilang mga kasalanan. Now, the question is for how long? For 12 months. Now, ang kabutihan po, why we are blessed and highly favored today, mga mananampalataya, mga naglagak ng pananampalataya kay Kristo Jesus, it's because after the cross, yung dugo po ng kordero ng Diyos mismo, hindi na po dugo ng mga hayop. Ang meron po tayo, kung bakit tayo po higit na pinagpala at pinabura ng Diyos, dahil God has given up His Son for us. Ang kanyang kordero, the Lamb of God. And He was able to take away every sin at the cross. Wow! Now, dito po yung dugo niya, 2,000 years ago, nung dumanak at tumigi sa krus ng Kalbaryo, hindi lamang po nito tinakpan. Actually, hindi niya tinakpan ng mga kasalanan ng sino mang nanampalataya sa Kanya. Because ito po ay tuluyan niyang inalis. For how long? Forever. Pakilagay po sa ating comment section. We have been forgiven completely. Amen. So, importante maintindihan po natin yan. Kaya naman po, ito po ang pangako sa atin ng Isaiah chapter 54. Now, Isaiah 54 comes right after Isaiah 53. Ano naman ang kinalaman ng Isaiah 53? Laverne. Now, Isaiah 53 is known as the Messianic chapter, the sufferings of Christ. Now, pag binasa niyo po yung Isaiah 53, doon po nakasulat yung mga pagdurusa ng paparating na Messiah. Of course, it's a prophecy about Jesus Christ. Dahil po ito ay na-fulfill na sa krus ng Kalbaryo, mababasa po natin yung magagandang nangyari sa Isaiah 54. Kung bakit po pwede natin panghawakan na kailanman hindi na po magagalit at mapupuot sa atin ng Diyos. Isaiah 54. Let me give you verses 9 until 10. For this is like the waters of Noah to me. For as I have sworn that the waters of Noah would no longer cover the earth, so have I sworn that I would not be angry with you, nor rebuke you. Verse 10. For the mountains shall depart, and the hills be removed, but my kindness shall not depart from you, nor shall my covenant of peace be removed, says the Lord who has mercy on you. Mga kapatid, mismo ang Diyos po ang nagpahayag nito. Now, nangyari po ito because na-fulfill na po ng ating Panginoon Hesukristo yung pakay at kalooban ng Diyos Ama. Nang siya po ay ipinadala sa mundong ito, isinilang, alam niyo po kung anong pakay ng Diyos? Para lamang po magdusa at mamatay alang-alang sa kabayaran ng ating mga kasalanan. At alang-alang, siya po ay isinugo ng Diyos sa mundong ito para maging pampalubag loob. Pakilagay po sa ating comment section. Yung word po na propitiation sa Tagalog ay pampalubag loob. So kaibigan, makakaasa po tayo na hindi na po pwedeng magalit sa atin ng Diyos. Lalo tigit sa ating mga mananampalataya. At sa inyo pong wala pang relasyon sa ating Panginoong Jesus, hindi po galit sa inyo ang Diyos. Hindi po galit talaga sa inyo ang Diyos. Dahil doon po sa krus ng Kalbaryo, siya po ay ginawang pampalubag loob ng kanyang Ama para tayo po ay hindi na po maranasan ng sino man na yung masidhing kaparusahan at hatol ng Diyos. Ito po ay inangkin lahat ng ating Panginoong Jesus sa kanyang katawan. At sa kanya pong kamatayan, doon mismo sa krus ng Kalbaryo, ito pang magandang balita, na isa katuparan po yung tinatawag na bagong kasunduan ng purong biyaya. Amen. So dati po meron tinatawag na lumang kasunduan ng kautusan. Or as we all know, this is the old law-keeping covenant. Ito po ay ibinigay exclusively for the Jewish people. Now, nung namatay po ang Panginoong Hesukristo, isinakatuparan po niya yung pakay at kalooban ng Diyos Ama. At sa kanya pong kamatayan, once again, itinatag na po yung bagong kasunduan ng purong biyaya. So ano po ang naghahati dito? Yung krus. Yung cross po is the dividing line of human history. Bilang mananampalataya, you must know this truth. Kasi po, malaki na po ang kaibahan. Kaya nga po, after the cross, punong-puno po ng good news lang ang ibinabahagi sa atin ng Ebanghelyo. Kaya nga po, Ebanghelyo, Evangelion. It means good news. Wala pong bad news sa good news. Now, after the cross, wala na pong dahilan ng Diyos para
ibuntun niya sa iyo ang kanyang galit. Kaya nga po ngayong buwan na ito, napakaganda pong maunawaan natin para lalong maging makulay yung ating pagpaparamdam ng pag-ibig at pagmamahal sa ating mga mahal sa buhay. Una sa lahat, kamtin po muna natin at paniwalaan natin na mahal kayo ng Diyos. At ang Diyos po natin pinaglilingkuran, hindi po siya pwedeng maging magagalitin o hindi siya pwedeng magalit sa inyo. Kaya nga po siya po ay Diyos na masaya at masayahin. Kasi po na-fulfill na po lahat ng ating Panginoong Hesukristo ang mga hinihingi ng Diyos na kaganapan doon sa krus ng Kalbaryo. At ito po ay ginawa buong pusong at buong pagmamahal na isinakatuparan ng ating Panginoon. And that's why, once again, sa pamagitan po ng dugo na ating Panginoon Hesukristo, na ipahayag po dito yung mga nangyari sa Isaiah 53, once again, known as the Messianic chapter of the sufferings of Christ. Let me give you muna po itong Isaiah 53, verse 5. But yung he dito, prophecy ito, for the coming Messiah. Si Jesus po ito actually. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. So since naisa katuparan na po yung Isaiah 53, ito po yung sufferings po ng Messiah. And this happened already, mga kapatid. 2,000 years ago. Makakaasa po tayo sa pangako sa atin once again ng Isaiah 54 verse 9. Basahin po natin ulit para lalo po tayong ma-in love sa isang Diyos na una nagmahal sa atin. For this is like the waters of Noah to me, for as I have sworn that the waters of Noah would no longer cover the earth, so have I sworn that I would not be angry with you, nor rebuke you. And that's why today and forevermore, you must see the Lord smiling at you, eager to bless you and to heal you. Ito po ang likas at kalikasan ng Diyos. Tingnan mo siya bilang isang Diyos na masaya at masayahin. Sige nga po, pikit tayo for a while. At imagine natin ang Diyos natin ay masaya at masayahin. Burahin na po natin yung isipan natin kasi pangkaraniwan na akala natin ang Diyos, pangkaraniwan talaga, no? Para akala natin siya si Tatalino, yung matandang may balbas, puti yung damit, puti yung buhok, tas nakasibangot, mabagsik. Hindi po yan ang Diyos natin. Ang Diyos natin, batang-bata. Wala pong matanda sa langit. At siya po ay masayahin. Amen? Pakilagay po sa ating comment section. Amen. Kaya nga po ipinapakiusap ng Diyos. Masaya po niya ipinapakiusap sa pamagitan po namin mga pastor, evangelist, bishop. Kaya po napakalaking responsibility ng mga pastor. Kami po yung mga under shepherd na dapat ibahagi po natin yung tunay na mensahe ng Ebanghelyo. Hindi po yung wrath of God. Of course, gusto ko pong linawin, meron pong wrath of God na mangyayari. But I believe this will happen after the rapture of the church. Kasi ang mga tao pong patuloy na nire-reject yung pagmamahal ng Diyos. Yun po yung dahilan kapag kayo po naiwan sa mundong ito at nag-rapture, pag binuhos po ng Diyos ang kanyang galit, kaya kayo matatamaan. Hindi po ang Diyos ang may kagagawa nito. Na kung sakali pong hindi nyo inabutan ng rapture at kayo po ay sumakabilang buhay at patuloy nyo nire-reject ang biyaya at pagmamahal sa inyo ng Diyos, ay mapupunta kayo sa lugar na kung saan wala po ang Diyos. Hindi po ang Diyos ang nagdala sa inyo doon. Ito po ay sarili ninyong pagpapasya ang nagdala po sa inyo doon. Kaya po, muli po, bilang mga pastor, napaka-importante po na tayo ay ipinapahayag natin ng tunay na mensahe ng Ebanghelyo. Now, let me give you 2 Corinthians 5:20. Therefore, we are ambassadors for Christ. See? Tayo po yung mga ambassadors for Christ. So mga pastor, mga ambassador po tayo ni Kristo. As though God were making an appeal through us. We beg you on behalf of Christ, be reconciled to God. So tayo po mga pastor, tinawag tayo ng Diyos bilang mga ambassador. Ipahayag natin tunay na mensahe, hindi po yung galit ng Diyos. Ang galit po ng Diyos may lugar yan. May panahon po yan, hindi pa po ngayon. Tayo po ay nasa dispensation pa rin ng biyaya. Dapat dapat akma tayo sa panahon. Now, bakit ko po sinasabi ito? It's because natapos na po yung krus. Kaya tayo po ipahayag natin ang biyaya ng Panginoon. Yes, meron mang galit ang Diyos, ibubuhos niya po ito. Yes, I believe that. Don't get me wrong, but this will happen after the rapture of the church. Doon na po yung panahon, ibubuhos ng Diyos ang kanyang galit. At sino man pong patuloy na nire-reject ang pag-ibig at pagmamahal at kaligtasan ng Diyos, pag naiwan po kayo dito sa lupa at naganap na po yung rapture of the church, definitely, malalasap niyo po ang matinding puot at galit ng Diyos. But, sabi nga po ng Biblia in 1 Corinthians 6 verse 2, now is the day of salvation. Now, bakit po nakikiusap ang Diyos na lumapit kayo sa Kanya? Kasi po wala nang problema sa Diyos. Now, let me give you this verse. The truth that God is reconciling Himself to you
Isipin mo, ang Diyos pa ang gusto makipagkasundo sa inyo. Wow! Because wala na pong problema sa kanyang kasalanan. It was already dealt at the cross 2,000 years ago. Now, basahin po natin this time yung verse 19 naman ng 2 Corinthians chapter 5. That is that God was in Christ reconciling the world to Himself. See? At hindi po niya ibibilang sa inyo ang inyong mga kasalanan. Kasi once upon a time, ibinilang na po ng Diyos ang ating mga kasalanan sa katawan ng kanyang bugtong na anak na si Kristo. So, huwag kayong mag-alala. Kung kayo po, iniisip nyo, nako, lover, hindi mo alam, sobra akong makasalanan. Huwag po kayong mag-alala. Ang ating pong Panginoong Hesukristo ay tagapagligtas. Kung kayo po yung makasalanan, let Him be your Savior. Gustong-gusto niya po yun. Now, tuloy po natin ang pagbabasa ng 2 Corinthians 5:19. Not counting people's sins against them, but canceling them, and God has committed to us the message of reconciliation, that is, restoration to favor with God. So isipin niyo po kung gaano kabuti ng Diyos. At gaano po siya ka-excited na makakasama ka, makapiling ka niya. Kasi nga po masaya at masayahin ng Diyos. Siya po mismo nakikiusap. Ginagamit po kami mga under-shepherds, mga pastor. So, bilang mga pastor, let us be responsible. Dapat tama po yung mensahe at ipinapahayag sa mga tao sa ngayon, sa ating panahon. Nasa dispensation po tayo ng biyaya. So, dapat biyaya po ang ating ipinapahayag. So, sabi ng Panginoon, through us, mga pastor, lumapit na kayo sa Panginoon. Kapatid, kung kayo po ay for the longest time, natatakot kayong lumapit sa Panginoon dahil ang feeling mo, ang paniniwala mo, galit sa akin ng Diyos, disappointed sa akin ng Diyos, hindi po, huwag kayong mag-alala. Hindi po galit sa inyo ang Diyos. Masayang-masaya po siya. And He is in the business of reconciliation, not condemnation. And He is reconciling Himself to you. Amen. Bakit? Kasi gusto niya pong maranasan mo ang buhay na ganap at kasiyasiya. According to John chapter 10 verse 10, yung second part. Sabi ni Jesus, I am come that you might have life and that you might have it more abundantly. Ay dahil po sa mga kaganapan sa krus, ito pa yung magagandang mga benefits na gusto ko pong ipaalala po sa inyo. Even po ang Biblia, sinasabi na wag nating kakaligtaan po ito, mga benefits na ito. Wag na wag mong kakalimutan. It's found in Psalm 103 verses 2 to 3. Let me read this to you. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Who forgives all your iniquities, who heals all your diseases. Now, napansin niyo po ba yung word na all dito? Tinignan ko po sa dictionary. Pag sinabi pa lang all, basahin muna natin itong verse 2. Bless the Lord, O my soul, and forget not all. Pag sinabing all, the whole, the entire, total amount, undivided. Yung benefits mo ng Panginoon, yung undivided benefits niya, wag natin kakaligtaan. Ano yung mga benefits na ito? It's found in verse 3. Who forgives all? Ibig sabihin yung entire iniquities mo, forgiven. Amen. Undivided iniquities mo, forgiven po yan. And then, who heals all your diseases? All na naman. Ano po yung mga diseases na yan? Lahat ng diseases mo. It's healed in Jesus' name. So, dapat panghawakan po natin mga katotohanan ito. But, sa kabila po ng mga napakalinaw na sinasabi ng Biblia ito, tila nakakaligtaan po natin ito. Itong verse ito, napaka-importante. At marami pa rin po sa ating mga kapatiran sa ngayon kung bakit po tayo na-depress, nararanasan yung mga matinding kalungkutan is because we're confused. Even though nakasulat po ito sa Biblia, alam niyo kung bakit? I believe malaki po ang responsibility ng mga pastor. Kasi marami po mga churches today, mga relihiyon, ang mga tao po, ang mga mananampalataya, ang mga tupa, hindi po sila well-versed about forgiveness. Hindi sila sure kung sila ba ay totally forgiven or partially forgiven. Naku, napaka-importante po nito dahil confused po sila. Alam niyo po ba, sasamantalahin po ito ng kalaban. Gagamitin niya po ito bilang kanyang kapangyarihan kasi ang kapangyarihan ng kalaban ay kasinungalingan. Now, pag kayo po ay unsure sa inyong doktrina about forgiveness, gagamitin po ng kalaban ang mga maling mga doktrina inyong pinaniniwalaan at ito po ay maghahatid sa inyo sa matinding kalungkutan at tatakutin pa niya kayo. At mula po sa mga kalituhang ito, sisibol ang mga kaisipan na kasi maraming sinasabi ang mga mananampalataya sa ngayon. Meron ako mga na-interview, sabi nila, ang Diyos daw minsan sa kanila ay natutuwa, minsan naman ay nagagalit. Hindi po totoo ito. Ang Diyos po ay laging natutuwa po sa inyo. Ikalawa, may nagsabi sa akin, may mga panahong sabi nila, ang Diyos daw ay pinagpapala sila and then pag sila nagkakamali, pinagpapapalo daw sila ng Diyos. Hindi po. Hindi po ganoon ng Diyos. Number 3, there are times na healthy daw sila pero minsan, binibigyan daw sila ng sakit ng Diyos. Hindi po pwede magbigay ng sakit ng Diyos. Pinag-usapan na po natin ito sa marami po natin mga episodes.
And number 4, ngayon daw, sabi nila, pinatawad ng lahat ng Diyos ang kanilang mga kasalanan. Pero pag nakagawa na naman sila ng kasalanan, pagbabayaran daw po nila yung mga kasalanan ito. At kaya ito'y nararamdaman nila ang kamalasan sa buhay. Wala pong malas. Huwag kang maniwala sa malas. Malas yan. Huwag po kayong maniwala. So ito po ang paniniwala ng maraming mga mananampalataya. And I would call it, ito po ay, it's schizophrenic Christianity. Now, kung ganito po ang tingin nyo sa Diyos, na may panahon na siya po ay nagagalit, minsan naman natutuwa, alam nyo, ang tawag dito ay it's schizophrenia. Now, let me give you, ano ba itong schizophrenia? This is a very serious mental illness, mga kapatid. Napaka-severe po nito, very serious mental illness in which someone cannot think or behave normally and often experiences delusions. Tinignan ko rin po ito sa Merriam-Webster Dictionary, ang definition ng schizophrenia, a mental illness that is characterized by disturbances in thought such as delusions, perceptions, such as hallucinations, and behavior such as disorganized speech or catatonic behavior, by a loss of emotional responsiveness and extreme apathy, and by noticeable deterioration in the level of functioning in everyday life. So ito po yung paniniwala na maraming mga kapatiran sa ngayon na dapat po talagang buwagin na po natin, burahin na natin sa ating isipan. Ito po yung tinatawag kong it's schizophrenic Christianity, believing that sometimes God is good, sometimes He is not, sometimes God is happy, but most of the time, He is angry. Hindi po totoo ito, mga kapatid. Na bakit ko po nasabi? Dahil marami po rin po sa ating mga mananampalataya at gusto ko rin pong paalalahanan tayo na kapag tayo po'y nananalangin, sinasabi natin lagi ganito Lord, nawa po sa aking buhay, ikaw ay aking mapasaya at mapangiti. Now, let me ask you this question. Kung kayo po'y nagpipray ng ganyan, sinasabi nyo na ang Diyos na iyong pinaglilingkuran ay mainitin ng ulot simangot. Ganun po ba yon? Bakit kailangan pang pangitiin ng Diyos? Mga kapatid, kung ganyan po kayo mag-pray, parang pinapalabas yun. Kapag naririnig pa yan ng mga unbeliever, binibigyan mo ng wrong notion ng mga unbelievers, sinasabi mo na ang tatay mo sa langit ay malungkot at nakasimangot. Hindi po dapat ganun. Alam po ba ninyo na ang Diyos natin ay masayahin? And this is the truth. Amen. Now, let me give you 2 verses bilang patunay. Luke chapter 15, verse 10. Likewise, I say to you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Now, ito pong verse na ito, pangkaraniwan, noon pa man napapakinggan ko, akala ko rin na kapag meron daw pong mga mananampalataya, o merong isang mananampalataya lang, merong isang tao na naging mananampalataya, merong isang taong nagsisi ng kanyang mga kasalanan, tinanggap ang Panginoong Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, ang mga anghel daw po sa langit ay nagsasaya. It sounds good, di ba? Pero sa totoo lang, kung susuriin niyo po yung talatang ito, hindi po yung mga anghel ang unang nagsasaya. Now, bakit po sila nagsasaya? It's because nahawa lang sila sa unang nagsaya. Alam niyo sino po yung unang nagsaya? Ang Diyos Ama. Now, let me ask you, sabi po ng talata, let me give you once again, Luke 15 verse 10. Kuya Aves, pakilagay natin uli. Likewise, I say to you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Now, nasan ba yung presensya ng mga anghel na ito? In the presence of God. O di sa Panginoon, sa piling ng Panginoon. So, sino yung unang naging masaya? Kapag meron pong isang taong naliligtas? Ang ating Diyos Ama. Wow! And then sa sobrang kagalakan at sobrang saya ng Diyos Ama, dahil meron pong isang taong naligtas, nahahawa po yung mga anghel sa langit. Kaya hindi po nila mapigilang maranasan ng masidhing kagalakan dahil sobrang galak na galak ang ating Diyos Ama. Amen! Isang verse pa lang po yun. Let me give you, ito pong isa pang verse, bilang patunay na meron tayong Diyos na masaya at masayahin. 1 Timothy chapter 1, verse 11. According to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust. Now take note of the word blessed or blessed in this passage. Alam niyo po, kung kayo po'y buntis sa ngayon, magandang pangalan ito. Yung pong blessed dito or blessed sa passage na ito, in Greek, it's Makarios. Oy, magandang pangalan yun. Ano ma? Hindi naman buntis si Mrs. Pero kung kayo po ay may alam ng mga buntis ngayon, maganda yung word na Makarios. In Greek, it means happy. Wow! So pag sinabing Makarios, blessed, Makarios God, happy God, which was committed to my trust. So, we have a happy God. Pakilagay po sa ating comment section. We have a happy God, Makarios God. Bakit masaya po ang Diyos? Because once again, gaya na sinabi ko kanina, God is love. Kahit sino namang taong puno-puno ng pagmamahal, di ba? Masayahin po siya.
At kapag punong-puno ka ng pagmamahal, likas po sa inyo na ikaw ay masaya at masayahin. Siyempre, yung taong masaya, masayahin siya. Amen. So, mga kapatid, ito lamang po yung aking paanyaya sa inyo at paalaala. Para po lalo po maging makulay yung ating pagsa-celebrate ng buwan na ito. Kasi alam nyo na, pag talagang sumasapit ang buwan ng Pebrero, siyempre sa ating mga mananampalataya, dapat everyday, tayo, punong-puno tayo ng pagmamahal. Pero since sineselebrate po ito ng mundo, pagyamanin na po natin ang panahong ito para lalo po maging makulay ang ating pagmamahal. Una sa lahat, maintindihan natin na meron tayong isang Diyos na masaya at masayahin. Bakit? Kasi po, siya po ay Diyos ng pagmamahal. So burahin na po natin sa ating isipan na ang Diyos natin ay pwede pang magalit sa ngayon. Hindi na po siya pwede magalit pa sa atin. Lalo tigit tayo sa mga mananampalataya. May panahon po na magagalit ang Diyos. Yes, sa panahon po na kung saan kapag na-rapture na po tayo, naharpatso na po tayo ang kanyang mga anak, ibubuhos niya po dito sa mundong ibabaw, dahil ang mundo pong ito ay nasa kanyang bagsak na kalagayan, ibubuhos po niya ang kanyang galit. Well, kawawa po kung kayo po ay maiiwan sa mundong ito. Well, hindi pa po ulihang lahat. Kaya nga po nagpo-programa tayo, it's because gusto ko po at gustong-gusto lalo ng Diyos, masaya siya na kahit isa man lang sa araw na ito may maligtas. Pero mas maganda po, mas marami. So kung kayo po ay nanonood sa ngayon, nagkakaroon na kayo ng tinatawag na metanoia. Amen? Nagbabago ng inyong isipan. Akala mo before, magagalitin ng Diyos, hindi pala. Masayahin siya dahil siya po ay Diyos ng pag-ibig. Mamaya po magkakaroon tayo ng pagkakataon para tanggapin po ninyo ang mayamang pagmamahal at kaligtasan na inaalok sa iyo ng Diyos. Pero bago po tayo magpatuloy, ituloy muna natin ito ating pinag-uusapan na tayo po nasa huling bahagi na at balikan po natin ating question kanina pa. Ang Diyos ba ng Biblia ay may tuturing na magagalitin o masayahin? Ano sa iyong tingin? Well, ang atin pong sagot, of course, ang Diyos po natin ay masayahin. Once again, let me give you 1 Timothy chapter 1, verse 11. According to the glorious gospel of the blessed God which was committed to my trust. Now, the word blessed or blessed in this passage, in Greek, it's makarios. Come on, say this with me, makarios, which means happy. So, ang atin pong solution, as we end, baguhin na po ang ating mga maling paniniwala, ugnay sa ating Diyos na sinasamba. Dahil po ang Diyos ng Biblia, siya po ay hindi magagalitin. Hindi pwede mangyari yun. Yung kanya pong galit ay napawi na. Meron na po nagsilbing pampalubag loob doon sa krus ng Kalbaryo. At siya po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kasi, importante po ito, kapag naniniwala po kayo magagalitin ng Diyos, makaka-apekto po ito sa inyong pang-araw-araw na buhay. Sa inyong pakikipag-ugnayan, sa inyong kapwa-tao, sa inyong mga mahal sa buhay, at lalo tigit sa inyong pakikipag-ugnayan sa Diyos Ama. Pero kapag naniniwala pa kayo ng tama, na ang Diyos po natin ay masaya dahil siya po ay masayahin, maganda po epekto nito sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Lalo mong sinasamantala ang panahon na manalangin kasi alam mong masaya ang Diyos. At masaya po siya, lalo tigit kapag kayo po ay kanyang nakakaulayaw sa pamagitan ng pananalangin. So maganda po ang epekto rin po nito sa inyong pakikipag-ugnayan, of course, vertically sa Diyos and horizontally sa mga tao sa paligid natin. Ano po nakikita natin? Krus. Amen. So ito nga po, maganda sa ating pagtatapos. Kaya po walang dahilan na kayo po ay malungkot pa. May mga problema tayong hinaharap, pero kapag naisip natin ang Diyos ay nakasmile sa atin, we have a smiling God, a makarios God. Ano man pong lungkot na meron tayo, pinapawi po nito. At sa anumang panahon at pagkakataon, malaya po tayong makakalapit sa Kanya. Lalo tigit ay sa mga panahong tayo po ay nangangailangan, doon po natin mararanasan talaga ang nananagana niyang biyaya. Let me give you Hebrews 4:16. Let us therefore come boldly or with confidence to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. At kapag nararanasan mo ang kanyang pagmamahal, kabutihan at ng kanyang pagiging masayahin dahil alam mong mahal na mahal ka ng Diyos. Alam nyo, hindi po ito maghahatid sa inyo para kayo po ay magkasala na magkasala. Hindi po. Ang sabi ng Biblia, God's goodness, ang kabutihan ng Diyos ang maghahatid sa iyo sa pagbabago ng isipan. The more po kayo mai-in love sa isang Diyos na unang nagmahal sa inyo. Ito po ang talagang epekto para sa mga tunay na mananampalataya. Romans chapter 2 verse 4. Or do you think lightly of the riches of His kindness and tolerance and patience, not knowing that the kindness of God or the goodness of God leads you to repentance? Amen. So the more po alam nyo na ang Diyos natin ay masayahin, masaya, mabuti at mapagmahal,
Yung pong katotohanan ito, hindi po ito maghahatid sa inyo para magkasala na magkasala, because lalo pang ma-in love, maglingkod sa isang Diyos na unang nagmahal sa iyo. Amen and amen. Well, kaibigan, thank you po for joining me tonight sa atin pong pag-aaral. At hindi pa po tapos yung ating pag-aaral na ito. Gusto ko pong bigyan kayo ng opportunity. As promised, sabi ko kanina, I would like to give you this opportunity. Tanggapin niyo po yung alok sa inyo ng Diyos. Alam niyo, masaya po ang Diyos at sobrang magiging masaya po siya. Kahit isa man lang tumanggap at maligtas po sa gabing ito. Pero I pray na mas marami po ang makakilala at maligtas. So kaibigan, kung isa po kayo sa nagnanasa na maligtas, ay naisin po ng Diyos na buksan po natin ating mga labi at buksan din ating mga puso. Tanggapin po ang Panginoong Jesus bilang inyong Panginoon at tagapagligtas. At manampalataya po kayo na siya po ay hindi na natiling patay because ay nabuhay na maguli mula sa kamatayan. At dahil dito, ipinahayag niyo inyong pananampalataya sa Kanya. Manampalataya po kayo na kayo po ay maliligtas. Pwede po ba yan? So, please pray this prayer with me. Sabayan niyo po ako sa pananalangin ito. Ama, o Diyos, kinikilala ko ang aking sarili na sadyang walang kakayahan. Kaya naman, kinikilala ko at tinatanggap po si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Jesus, kayo na po ang hari at Panginoon na aking buhay simula po sa oras na ito. Dahil naniniwala ako na sa iyong mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, sa iyong kamatayan, pinawi na ang aking mga kasalanan. Salamat po, Ama. Salamat, aking Diyos, sa iyong kaloob na buhay na walang hanggan. At salamat din po ng aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kaibigan, kung isa po kayo sa sumabay sa panalangin at binuksan ang inyong mga labi, sinabayan niyo po yung panalangin at binuksan din ang inyong mga puso, tinanggap ang Panginoong Jesus at naniwalang siya po ay buhay na buhay at nakaupo sa kanan ng Diyos, kayo po ay ligtas. Amen. And gusto ko naman pong kausapin ngayon at ipanalangin ikaw marahil na isang mananampalataya na isa po sa mga nabuksan ng isipan na hindi pala galit ang Diyos, Kasi importante po talaga na napapag-usapan po natin ito at natutukoy natin dahil malaki pong epekto nito sa ating buhay at pang-araw-araw na pamumuhay. So I would like to pray for you. Magpasalamat po tayo sa Diyos dahil binubuksan niya ang ating isipan sa kanyang maliwanag na salita, ang Biblia. So kaibigan, let's pray. Panginoon, aming Ama, maraming salamat po dahil kasama namin kayo, even Lord, sa aming mga pag-aaral na ito. Salamat, Banal na Espiritu, for leading us in all truths. At salamat, Panginoong Jesus, dahil sa iyong mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Lahat po ng mga mabubuting bagay na aming pinag-uusapan, mga bagay na kami po nagbe-benefit, Panginoon, ay talaga namang ay naisa sa katuparan at amin pong nararanasan dahil sa iyong pagsunod ng buong puso sa pakay at kalooban ng Diyos, na kayo po ay ilagay sa krus ng Kalbaryo, magdusa at dumanak ang dugo bilang pampalubag loob sa aming mga kasalanan at kabayaran sa aming mga pagkakasala. Salamat, O Diyos, dahil kayo po nakaisip nito. At Panginoon, dalahin ko po na simula po sa gabing ito, maging dahilan po ito na pumukaw at maiprinta sa aming isipan na meron kami isang Diyos sa inyo, na isang Diyos na masaya at punong-puno ng kagalakan, masayahin, dahil Panginoon kayo po ay Diyos ng pagmamahal. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Yes, mga kaibigan, maraming salamat po once again for joining me still. Tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating programa. It's 8:26 in the evening. At I pray na kayo po ay napagpala sa ating mga pinag-usapan. And gusto kong batiin si Tita Evelyn Francisco Rivera. Tita, kumusta na po kayo? We miss you so much. Kumusta po kayo? Thank you po for joining us tonight. Bagaman hindi tayo nakikita, pero alam kong buhay na buhay po sa aking puso ang inyong mga mais. Esther, ang inyong pagmamahal, Tita. Miss na po namin kayo talaga. At binabati din natin si Inay Linda Magadia, ang butihing mami po ni Brother Roy. Hello po, Mami. Nasaan ba si Mami Linda? Nasa Philippines? Yes. Mami Linda Magadia, nasa Pampanga? Batangas. Ba't ba Pampanga na sa isip ko? Layo nun. Mami Linda Magadia, hello po. Good evening po and thank you po for joining us tonight. Si Brother June Malyari, sila ay nasa Netherlands.
Hindi ako nagkakamali. Maraming salamat po for joining us tonight. Of course, Sister Pressy at ang kanyang sister, si Ina. Maraming salamat for joining us tonight. And of course, salamat din kay Gab. Special thank you. Gab, kanyang mga magulang din. Sila, Ate Maisa ba nanonood ngayon? At saka sila, Brother Ed Lapus. Maraming salamat. Bakit hindi na? Nag-ahang daw yung kanilang internet network. Yan. Salamat sa mga kapatid natin. Sila Sister Maylene de la Cruz Gale, Rose Marie Casoco, Shirley Zara, sila Celerino Sarmiento. Maraming salamat po. Si Sister Jackie, nanonood Sister Jackie. Of course, maraming salamat kay Brother Makoy Alcantara, ang mahusay na drummer ni Mr. Arnel Pineda na kasama natin last Sunday. Thank you for visiting us church and we hope to see you next Sunday. Masayang makasama sila. Once again, Sister Jackie, Brother Makoy Alcantara, pagpapala po kayo sa amin. Binabati rin natin sila Sister Lori Ibanez Amistad, si Sister Josie Galon. Salamat po, Sister Josie. We miss you. Salamat din kay Brother Robert Galon. At once again, salamat din kay Attorney Noel Antay. Kasama natin si Attorney ngayon. No? Yes, maraming salamat. And we're hoping si Mami Nora Antay makasama na natin sa church in the future. Why not, diba? So, salamat po sa mga kasama natin today. Si Mami Susan Cuevas, sila Brother Arnel Flores. Miss na namin kayo sa church, Brother Arnel. Kuya Arnel, salamat po. And Sister Daloy Gnosis. Parang kanina nakita ko si Sister Dolores Santa Ana kasama natin. So, thank you po for joining us. At marami pang iba. And salamat po talaga. Si Sister Imelda Ramos. Dami. So, maraming salamat po. At dalayan ko po kung kayo po yung napapagpala at naniniwala sa ating mga pinag-uusapan. Pwede po ba ako maglambing? Paki-share po ito sa mas marami pang nating mga kaibigan, kakilala at mga kapamilya. Kasi importante po ito. Malaman nila na hindi po magagalitin ng Diyos. Siya po'y masayahin. Amen. So once again, thank you po at for being our kaagapay at kabahagi po natin sa programa ito. Nang sa gayon, mas marami pang naabot ng salita ng Panginoon. So kaibigan, sa ngalan po ng aking pamilya, si Mami Jo, kasama rin po yung aking mga anak, si Yani sa kabilang kwarto, at atin pong director, ating technical director. At the same time, si Kuya Aves. Nagpapasalamat po kami, ang aking pamilya, for joining us tonight at sa mga darating pang panahon. I would like to give you and leave you 3 John 1:2. Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye!